Happy cold and lazy Saturday, guys. Dito na lang kami sa bahay. Paris dapat kami ngayon eh. Magpupunta sana kami doon sa sa magko-compute ng tax namin. Kasi nga, alam nyo na, tax season na naman dito sa Canada. Eh kami, talaga kami, nagpapakompute kami ng tax. Hindi kami nagre-relay yung kami yung magko-compute. Mahirap na eh, kasi hindi rin naman ganun kasimple. Tsaka mahirap magkamali. Ha? Kaya ko yun. Kaya lang, yan. Yung aking accountant, Kaya ko yun. Kaya nga lang, meron akong nakakwentuhan na kaibigan, yung katrabaho ko na mas prefer din nila yung kagaya na ginagawa namin. Kasi nga, sabi niya, nakaranas daw siya na siya nag-compute. Tama naman kayong compute. Pero instead na sana hindi na ma-owing, anong nangyari? Laki pa na pinayari nila, 5,000 Canadian dollar. Kaya nung kumuha sila ng maayos na accountant, ngayon, may nare-refund pa sila. Kaya nga eh. Most kalimitan, kapag ka nagpapakompute ka ng tax, nagagawan talaga nila ng, talagang may magagaling mag-compute ng tax, yung hindi ka ma-owing, Ang ibig sabihin dito guys na owing, yung pag halimbawa meron kang full-time job, tas meron ka pang mga part-time, yan. Usually doon yung nangyayari eh. Extra. Oo. Pagay na ginagawa mo, nagdo-DoorDash, gano'n. DoorDash, mga extra. Walang tax yun. So parang ang nangyayari kasi, kulang yung tax na nakukuha ng gobyerno. Kasi yung part-time usually, hindi yan, tama ba? Walang tax? Yung part-time? Oo, walang kinakaltas. Dati nung nag-part-time ako sa Bali Village, wala namang kinakaltas sa akin na tax. Kaya nga, so yun, ang mangyayari, pagdating ng end of year, pag nag-compute ng tax, pag nakita nila na sum up yung lahat ng kinita mo for the whole year sa lahat ng trabaho na ginagawa mo, doon makikita na owing ka. Ibig sabihin, kulang pa yung tax na nakolekta na nakaltas sila sa'yo. So, mangyayari ngayon, at the end of year, pag nag-compute na ng tax, magbabayad ka pa ngayon. So, yun yung Which is, para sa atin naman, yung binabayaran naman natin tax kahit malaki yung kinakaltas, pinapakinabangan mo naman yun. Oo. Nakadepende talaga yun sa pumapasok na total ng pumasok na kita. Eh yun, mas madaling makita ng mga nagko-compute kasi yun talaga yung trabaho nila eh. Di ba? Pag-iisipan pa yun. Oo. At saka isa pa na advantage, yung sa mga write-off. Di ba? Yung sa tax write-off. Ano ba yung tinatawag dito na tax write-off? Yung halimbawa nga, dito sa pagdo-DoorDash, halimbawa, yun. Kaya nga rin pupunta kami, gawa nga ng ditong 2023, kasama dito sa tax season na to, nagsimula ako mag-DoorDash. So ngayon para sa akin, malabo kasi ang DoorDash pala mami, ang dating dito is parang business. Business. Para siyang business, personal business. Kaya ngayon, magta-tax ka mag-isa. Oo. Ngayon, i-file mo yon yung tax noon, yung ipapakita mo yung lahat ng kinita mo doon. Pero dapat merong write-off. So yung tinatawag na write-off, dahil nga halimbawa, business ko nga, considered business nga yung yung DoorDash, di ba? Yung ginasolina ko nung habang nagtatrabaho ako noon, yung ipinang-change oil ko ng sasakyan, yung yung maintenance, lahat yun dapat ma-write off. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng amount na yun ikakaltas doon sa tax na kundi porsyento nung mga ginastos, certain percentage nun, ma-write off. O ibig sabihin, makaltas doon sa total ng tax na kukuhanin ng government. So kung ako lang, halimbawa, magko-compute nun, parang ang hirap yata nun, di ba? Baka magkamali pa At nandun yung chance lagi magkamali. Pero kung sila yung gagawa, di ba? Magbabayad ka, it's for a fee, syempre. Magbabayad ka sa service nila nung mga nagko-compute ng tax. Pero, it's para sa amin, worth it naman ang paggamit ng ganun. Kasi nga, mas bihasa sila pagdating sa mga bagay na yan. Tsaka hindi naman sobrang mahal eh. Hindi naman sobrang mahal ng presyo eh. Tsaka, yung kagaya namin dito, na hindi pa naman kami nagtatagal dito, napakadami pa rin naming tanong. Napakadami pa rin namin hindi alam sa sistema dito sa Canada. At lalo na yung tax system na yan. Dahil napaka-komplikado niyang usapan na yan. Hindi natin basta pwedeng pakialaman lang. So, at siguro,
through time, mas maiintindihan pa natin yan. Pero sa ngayon, mag-rely na lang muna kami sa services ng iba. Magbayad na lang kami. And sa experience namin, dahil nga nag-aral si Joyce dito, part-time lang siya nung pangalawang taon, na trabaho. Kakakuha talaga. At the end of year, imbes na mag-owing, nakakakuha ka pa talaga. Kasi guys dito, yung halimbawa nga sa international student, yung tuition mo, di ba kami? Kasama yun sa nara-write off. Yung tuition, ano pa ba yung mga usual na nara-write off? Kung halimbawa wala kang insurance sa dental and optal, tapos nag-spend ka, pwede mong gawitin yan. Ayun, pwede rin isama yun. Tapos yung binili yung mga gamot na outside insurance. Yung mga sa medical bills, di ba? Bumibili ka ng mga gamot, i-keep mo lahat ng resibo niyan, lahat yan, pwedeng i-write off sa tax. Personal yun yan. Basta personal mo binayaran. Basta personal na binayaran. So, yun. Medical, education. Education, yung mga ganon. Eto, bago sa amin talaga yung sa DoorDash. Bali ba naman hindi naman ako talaga, alam mo yung consistent na nag-DoorDash. Hindi naman talaga ako yung masipag na araw-araw or every week talagang consistent na may ganitong oras na pinang-DoorDash. Ako naman kung kailan ko lang magustuhan. Oo, kaya may nagturo kasi sa akin guys, dati, na siya mas consistent siya nag-DoorDash. Actually, Skip the Dishes yung ginagamit niyang food delivery na ang tinuro niya sa akin, is kada lalabas ka, meron kang parang table na i-fill out. Halimbawa, let's say for today, lalabas ka, ilalagay mo yung date, ilagay mo yung time, kung kailan ka nag-start mag-delivery, ilagay mo yung kilometers ng sasakyan mo before ka mag-deliver, tapos di magde-deliver ka. Yan. Tapos ngayon, ilalagay mo ulit yung end time mo, tsaka yung, kumbaga parang meron kang log sheet. Ang purpose nito para sa tax filing din, para detalyado. Makikita mo doon yung yung kilometers after mo mag-DoorDash or mag-skip the dishes, ilalagay mo ulit yung kilometers. So sa suma total, kada labas mo or kada mag-DoorDash ka or mag-skip the dishes, track kung ilan kilometro ang nadagdag sa sasakyan mo, kung gaano karaming gas ang naigas mo for that time na nagtrabaho ka sa DoorDash. So, kumbaga, sa ganung way, kung meron kang table na i-present sa magko-compute ng tax mo, at the same time, na keep mo lahat ng resibo, edi mas madali na i-compute yung tax mo. Tsaka kung ikaw ang nagko-compute, yun ang malaking bagay. Ayun, kung ikaw din ang nagko-compute, yun. Kasi, yan kumbaga parang yung CRA, yung, ano ba yung CRA, mami? Canada Revenue Agency? Agency. Oo. Kumbaga sila, kapag ka may something nakakaduda-duda sa pagko-compute mo ng tax, pwede ka nilang ma-flag. Yan yung nangyari ngayon doon sa boss ko. Siya, single naman siya. So sabi ko, nagkakakwentuhan kami tungkol dito sa tax. Siya lang daw ang gumagawa ng tax niya. Even for the past year, siya lang ang gumagawa. Siya lang ang nagko-compute. Kasi meron dito guys, mga nabibiling software ba yun? Parang software, Bibili ka ng software na yon. Like yung TurboTax, di ba? Ilalagay mo sa computer mo and then through that app or through that software, i-encode mo lang lahat ng detalye na hinihingi and then mako-compute na niya, ma-generate na niya yung tax mo. Mag-fill out na rin yung mga forms na kailangan i-fill out. So, ganun ang ginagamit nila. Pero ngayon, na-flag siya ng CRA. Yun ang mahirap kapag nagko-compute ka mag-isa ng tax mo, Parang para sa akin talaga, para iwas komplikasyon, lalo na kung komplikado yung situation mo, marami kang extra job, di ba? Mas maganda pa talagang kumuha ng service. Yun naman kanya-kanyang preference lang. Para sa amin, yun yung ginagawa namin. Kumbaga, worth it naman yung pagbabayad. At least, hindi naman sumakit ang ulo mo. Lalo na kung halimbawa sa akin lang Pag mga numbers na ang usapan, wala na. Ayaw ko talaga niya mga numbers na yan. So, siguradong magkakamali lang ako dyan. Hindi na kami tutuloy doon sa nagko-compute, pagpapakompute ng tax kasi nga napakasama ng panahon dito. Kung makikita nyo lang, ito papakita ko sa inyo. Nakikita nyo ba yung buhos sa likod? Sobrang kapal na naman ng snow sa likod. Tapos ang lakas ng buhos, puting-puti na lahat, Ayan, nakikita nyo yung hangin, umiikot-ikot pa, Ayan, ang kapal. Dito sa labas, sa kalsada. Sobrang lamig. At yun. Kalalabas lang namin kanina ni Jeron para sa nagpunta kami sa church.
Yung sasakyan ay nalinis na, balot na naman. Tapos tinan nyo to, wala na makita. Ang kalsada, puting-puti na guys. Sobrang lakas. Kaya kung ganyan ang panahon, so sabi ko nga dahil ganyan ang panahon, eh mabuti pang magkulong na lang kami dito sa bahay. Mag-movie marathon. At mag-food trip. Kaya si Mami, ito. Luluto na champurado. Champurado. Yan. Masarap maggulong dito. Naalala namin pagka ganito. Sa Pilipinas, dati. Pagka ganito, di ba sa Pilipinas, di sa DepEd nga kami nagtatrabaho. Pagka may bagyo, ay di syempre, walang pasok, mag-a-announce si Gob. Pag walang pasok, excited na rin yung mga bata kasi sabi nila, mag-ano lang daw kami. Mag-gugulong-gulungan. Yan ang paborito namin ginagawa pag may bagyo sa Pinas. Dagan-daganan lang kami, higa-higa lang, lazy day. Parang ngayon, tapos food trip, yun naman talaga masarap gawin kapag gantong sobrang lamig sa labas, tapos di ka naman makalabas, di ba? Magkulong na lang sa bahay. Tapos ito paborito namin, ang champurado. Meron ba tayong tuyo? Wala. Wala nang tuyo? Sayang, oh. Sarap sana dyan yung tuyo. Tapos ang isa pa nga, masama pa yung pakiramdam ko, kaya sabi ko talaga, pagpaliban na lang natin siguro yung paglabas. Mahaba pa naman yung taon. Mahaba pa yung time. Hanggang kailan ba pwede yung yung mag-file ng taxes na ganyan? Usually kasi yung March talaga yung ginagawa eh. Ewan ko kung hanggang 1st ng April. Hindi rin namin sigurado kung gaano kahaba yung pag-file ng taxes eh. Pero itong buong March naman pwede pa. So, Actually, last year nga, nung simula nung dumating kami dito sa Canada, isang tao lang yung nagko-compute ng tax namin. Dinadayo pa namin siya doon sa medyo malayo-layo dito sa bahay. Last year nga, hindi na nga kami nagpunta doon sa opisina niya, di ba? Tumawag na lang. Tumawag lang siya, nagtanong-tanong lang siya, tapos yung kasi mga documents na kailangan. Naka-file naman yun sa CRA. Yung pag may employment ka, di ba yung employer mo, ina-upload nila yun doon sa CRA. Pag sinesend nila sa CRA yung T4. So yung mga kagaya ng mga kung may business ka nga, di syempre isesend mo yun sa kanya. Oo. Ngayon kasi mas gusto kong parang personal kasi nga para may makapagtanong din, malinawan, anong mga bagay-bagay. Kasi nga itong nangangalay ako. Yun. Kasi nga guys, itong DoorDash, bago to sa amin eh. Ngayon lang natin magpa-file nito, no? Kasi nagsimula ako mag-DoorDash last year, mga ganitong buwan. Oo, February. Mga February ng 2023. So ngayon ay March 2024, filing na nga for the year 2023. So sakop niya na yung time kung kailan ako nagsimulang mag-DoorDash. Kahit hindi yun regular nga na ginagawa ko last year, kailangang i-file yun. Kahit napakaliit lang, kumbaga maliit lang naman din ang kinita ko doon in total. Pero maliit o malaki, kailangan yan ay isama i-declare sa total ng kinita natin taon-taon. Hindi dito. Yun, siguro yung iba, yung mga cash job, yan, yung mga nagka-cash job, yun. Hindi na yun na-declare mga ganun. Pero hindi kasi advisable ang Oo. Mahirap na, lalo pag Tsaka lalo pa kapag yung mga, mga temporary residents dito, halimbawa mga student, yun, bawal ang cash job, bawal po yun, no? Ayun. Although, syempre, merong mga nakakagawa, pero kumbaga hindi ina-advise na gawin yun kasi mahirap yun kapag na-detect ng nalaman ng government, no? Baka sa halip na kumita ka ng konti, ang naging kapalit pa kung kailan ka nagfa-file ng mapauwi ka pa, di ba? So, hindi talaga yon advisable. Sa tax din nakabase guys yung makukuha nyo kung may anak kayo para sa CCB, doon nila i-base. Kung magkano yung makukuha mo for the year. Oo. Oo nga pala, no? CCB. Yung Canada, child benefits. So, syempre dito, pag low income ang pamilya, mas malaki yung nakukuha yung maximum na amount na pwedeng makuha ng mga bata sa CCB. Sa paglaki ng sahod or sa paglaki ng income ng pamilya, pagliit naman ng makukuhang benefits o
ng mga bata sa child benefit. Tapos depende rin yung kung ilan ang anak. Pag isa lang ang anak, syempre, mas madali para sa pamilya, di ba? So, ibig sabihin, maalwa ng buhay. Maalwa ng buhay. Pero mas marami kang anak, mas, kumbaga, mas may makukuha ka sa government kasi, kumbaga, mas mahirap magpalaki ng maraming anak. Parang ganun. So, lahat talaga dito, Hanggang 18 years old yun Oo, hanggang 18 years old yung mga bata. Lahat dito talaga tinitimbang, no? Pero yun nga, yung iba, katwira ng iba, parang meron akong mga nakakausap na mga lokal dito na parang pinagtatrabaho lang daw nila yung iba. Kasi lalo na yung mga walang anak, mami. Kasi sila yung malaking binabayaran. Oo, kasi sila yung mga... Wala sila nakukuha sa gobyerno, tapos yun ang nafe-feel ko naman sila doon sa side na yun, yung meron kasi ang mga kalala dito na, halimbawa, walang anak, di ba? Tumanda na sila na single. Sila talaga yung matindi yung tax na binabayaran dito, yung mga single. Tapos, hindi naman sila nakakabawi dahil wala naman sila nakukuha child benefit dahil nga single, di ba? Wala silang anak. So, wala silang nare-receive na ganun kalaki. Kumbaga parang, sabi nga nila, ipinagtatrabaho lang nila yung nagigets ko naman din sila sa point na yun. Malaking tulong din yung ganun. Hindi mo naman ginagamit. Pero syempre, yun sinisave mo para sa mga bata din. Yung child benefit na yan. May mga magulang na ini-spend talaga para sa anak. Sa atin kasi, hanggat kaya natin suportahan galing sa sahod natin, bakit? Kaya nga. Yun naman ang katwiran namin dito. Kaya yung child benefit na yan, kaya tinawag na child benefit, hindi namin yan ginagalaw talaga kung sa totoo lang. Kasi kumbaga, inihahanda lang namin yun para sa kanila rin talaga. Sa future nila. Diba? Meron ditong, kapag low income ka, bukod pa nga doon sa lumalaki yung child benefit, may mga iba pang perks na nakukuha dito yung mga low income families. Kagaya na lang halimbawa nung sa mga parks at sa mga pasyalan dito, no? Kapag ikaw ay nasa low income bracket, pwede kang mag-apply noon sa City Hall. I-assess nila yung annual income, di ba? Yung annual income ng family. Pag nakita nila talagang na-prove na mababa, meron silang discounts. Discount sa parks, discount sa transportation, yung tinatawag dito sa, ano ba tawag sa ganun? Yung transit. Transit. Meron din transit pass na para sa low income. Talagang mas mababa yung... Sobrang laking tulong. Sobrang laking bagay talaga. Mas mababa talaga yung babayaran nila. For a month. For a month. Yun, no? Oo. Umabot ng kasing baba ng as low as $5 a month para sa transit. One to sawa na yun, buses and trains, isang buwan. Ang regular nun, 100 plus. Oo. So, kung halimbawa, nandito ka sa Canada, wala kang sasakyan pa, tapos araw-araw gagamit ka talaga ng transit, ng buses, tsaka trains, mas maganda kumuha ka ng monthly pass. Tapos, ngayon nga, kung low income pa nga, kagaya ng most na dumadating na student dito, low income talaga matuturing kasi ang student kasi part-time lang. Tapos ang pwede lang mag full-time is yung asawa, 'di ba? Yung mga naka-open work permit. So talagang pumapatak na low income talaga. Kaya pwedeng mag-apply kahit paano nung transit pass, napakalaking bagay. Kasi makakatipid ka talaga sa pamasahe. Lalo na kung wala pang sasakyan at araw-araw kailangan gumamit ng bus at saka ng train. Update nga pala sa bewang ko, medyo okay na talaga. Medyo okay na. Pero meron pa akong 1 week sa light duty bago pa ako bumalik sa sa doktor ko. So malamang pagbalik ko sa doktor ko sa Friday, pwede na ako sigurong bumalik sa normal kong trabaho, sa regular kong trabaho. Kasi sa ngayon, for 2 weeks na, 1 week akong office work. Tapos itong week na nagdaan na to, light duty lang ako. Nakabalik na ako sa mag-operate ng forklift, ng reach truck, pero bawal pa ako magbuhat. 2,000 years later. Champorado time na! Champorado time! Iyan, Champorado time! Makulay ang Ay, may napapakanta Iyan! Kain na. Johan, halika na! Rasyon. Ito na yung rasyon.
Feeding program. Oo, naalala ko dati sa Pinas, feeding program. Magbabayad ka ng 250. Para sa isang bowl na Isang bowl ng champurado. Champurado. Excited pag champurado. O kaya minsan lugaw. Naabutan nyo ba sa Pinas yun, yung feeding program? Hindi ka pa lactose intolerant, sulitin mo na yung gatas. Gets food. Ano kaya kainin natin mamaya? Ito na rin. Hanggang hapunan, ito na. Sige, mag-chips tayo. He said we could have chips on Saturday. Cheat day. No more movie. Pero napapangatawa na naman namin, hindi kami nag-aano talaga, nagpa-fast food. Hindi kami bumibili ng instant food sa labas. And speaking of tax season nga ngayon, dito ang mga employer natin o yung mga kumpanyang pinagtatrabahuhan, by mga month of February or March, magpapadala na yan sa inyo ng mga T4. Yung T4 na yon na document, doon nakalagay yung information about yung annual na salary natin, yung kinaltas, yung tinax doon, lahat-lahat mga information about doon. Then yun yung ipa-file natin kapag nag-file na tayo ng taxes. Yun yung ipapresent natin na document yung T4. Sa ano yun? Sa mga international students, meron din pala kayong form na nanggagaling sa school. T2202 ang tawag. T2202 na document na yun naman ang parang T4 namin na workers. Nga pala, di ba sa student, sabi ni Kuya August dati, pati yung halimbawa mga expenses mo sa school, like bumili ka ng laptop. Tsaka yung halimbawa nagpa-medical ka, kasama rin lahat yun, Ayun. Bumili ka ng mga school supplies mo, kailangan mo sa school. I-keep nyo lahat ng resibo kasi pwede rin yung isama sa pagpapa-compute ng tax yung para ma-write off. Yung medical nitong nakaraan, isasama ko. Yun. Lalabas ko pala. Nag-medical sa PGWP. Lahat ng mga medical, gaya nung nag-PGWP, nagpa-medical siya. Yun, isama rin yun sa ipa-file. Na-write off natin yun dati. Pero IOM. Yung sa IOM, pinresent natin yun. Yung resibo nun, na-write off yun ng unang file. Ayun nga pala, yung unang tax filing, una kaming beses na nag-tax ng file, meron kaming medical na yung ginagawa sa atin sa Makati, di ba? Sa IOM or sa St. Luke's, bago tayo pumunta ng Canada, yun ay pinresent din namin at na-write off din namin yung sa tax namin. Nga pala sa mga hindi nakakaalam. O di ba, yung mga bagay na yun, kasi hindi namin malalaman kung ikaw lang mag-isa basta magko-compute, di ba? Imposible talaga. Kaya mas magandang kumuha tayo ng trusted na mga refer na rin na magagaling na mag-compute talaga ng taxes. At the same time, matututo pa tayo kasi pwede natin silang i-meet, nadidiscuss natin kung ano ba itong mga ganito, na natuturuan tayo tungkol sa taxes. So, ganyan. At yun ang dahilan kung bakit talaga kami mas prefer namin ang magpa-compute ng tax kaysa, pasakitin pa namin ang ulo namin mag-compute ng sarili. Doon kami sigurado. Salamat sa pakikipagkwentuhan habang kami. Kumakain dito ang champuradong walang ulam, wala kaming tuyo Naubos na namin yung tuyo namin na galing pa Pilipinas after 2 years. 2 years bago namin naubos yung baon namin tuyo, guys. Yan kami katipid sa tuyo. Nabaon pa sa camping. Nag-camping kami last year, nabaon pa namin. So, yun. Salamat sa pagsama at hanggang sa next vlog. See you. Bye. Thought you look so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we